Dalawa pala, no? Double celebration. Sister Shara Velasco, birthday sa 25, and si Brother Paul, birthday din ho sa 25. And kung meron ho kayong ireregalo kay Brother Paul, suportahan na ho sa LCD monitor dito sa ating hong harapan and doon ho sa likod. At pag-pray ho natin yan at nawa ay tayo ho ay makisama diyan. Pero as I've said, kung reregaluhan niyo ako personally, ito nakatanggap pa rin naman ho. Hindi ko kayo ipapahiya at tanggapin ho natin. And then also, ang ating mga gawain ay Wednesday, meron po tayong time in the Word, and also Friday, kasalukuyan na suspended yung ating hong face-to-face na prayer meeting. And Lord willing, pag-aralan ho natin, ikukonsidera kung sakaling February ay matutuloy na po yun. So pag-pray ho natin. So Friday, time in the Word, and 7:15 p.m. ay meron tayong online prayer meeting via Zoom app. Muli ay meron ho tayong mga envelopes para sa ating offering, and yan ho ay para tulungan tayo na sundin ang sinabi ng salita ng Diyos. Let not your left hand know what your right hand doing when you give it alms. At ang purpose ito ay maitago. Yung iba, ma-prevent ang pagmamalaki, pagmalaki ang binibigay. And then yun naman iba, ma-prevent yung parang nahihiya kapag maliit yung ibinibigay. At that is through the envelope. Ang brown envelope is para sa general offering natin, mga panggastos sa church. And also yung green envelope, ito yung project, lahat ang nalagay dito. And the directives of project fund. At yung white envelope ay para ho sa ating missions, mga sinusuportahan ho natin mga kamanggagawa. And lastly, meron ho tayong gospel tracts ho ng church. Tayo ho ang nag-compose at nag-print ho nito. At kung maaari, kuha tayo. At kung meron tayong pagkakataon, maiabot natin sa iba, sa kamanggagawa, sa trabaho, or pag tayo ay namalengke, maiabot natin sa mga nakakasalubong natin. At nawa ay ito'y pwedeng gamitin ng Panginoon para sila ay ma-open sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so that's our announcements. Kanina ay nagkaroon ho ng Youth Joy Fellowship, GCBC online or minsan offline Youth Fellowship. Pero salamat sa Panginoon sa mga kapatiran, and also may mga bagong mga young people na nakasama. Pray ho natin next month ay may pinaplanong maganda, bilang February Love Month. So ka sa kanila, Brother Daryl. So iikot sa pag-ibig, and medyo matagal-tagal na natin hindi masyado natatalakay sa mga kabataan natin ang issue ng love life, and kung paano i-apply ang pagmamahal ng Diyos at pagmamahal sa Panginoon sa pagmamahal na paboritong-paborito ng mga kabataan. So pag-pray ho natin yan. And then also, pag-pray ho natin, i-announce ho natin ang ilang mga kaibigan nating kamanggagawa. Isa dito ay kilala nyo si Brother Doy Ilo, yung nagkasal sa amin at nagturo ho dito 2 years ago, how to study the Bible. Isa siya sa mga pangunahin na tagapagturo doon sa sisimulan, Lord willing, na Central Theological College. So pag-pray ho natin, ang base ho noon ay sa San Mateo Rizal. Ang layunin noon ay talagang magturo, mag-training, seryoso sa pag-aaral ng salita ho ng Panginoon. At nawa ho ay pag-pray ho natin ang ministry ho na yon. And si Brother Paul, Lord willing, ay maging kabahagi ho noon. That's an investment for future na mga manggagawa sa iglesia ng Panginoon. So Lord willing, come the mid of the year, June, ang target na magsimula. At nawa ho ay kung loobin ng Panginoon, tumawag siya mula sa ating iglesia na mga kapatiran na maaaring at gusto na lumalim pa sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay meron pong maayos at katiwa-tiwala na Bible College na pwede hong puntahan. Okay, so yun ho ang ilan sa mga announcements natin. Pag-pray ho natin ang mga gawain, pag-pray natin ang isa't isa, at patuloy ho natin. Again, hindi ko nakakamusta lahat sa buong linggo. At hindi ho pastor lang ang may trabahong mga musta. Pwede rin kamustahin ang ibang mga kapatiran. At pwede ho kayong, let me encourage, yung mga young ladies, pwede kayo magkaroon ng prayer time na kayo. At magkaroon ng mga fellowship na as long as nasa sentro sa salita ng Panginoon, yun ay isang napakagandang bagay. Okay, so yun ho ang mga reminders and announcements.
Tayo ho ay dadako ngayon sa atin hong paghahanda sa pagsamba, isang sandali ng personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo ay tulungan niya sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli karapat-dapat kang sambahin, purihin. Karapat-dapat lamang itaas ang iyong dakilang pangalan sapagkat ikaw ay sakdal sa kaperpektuhan. Ano Diyos, patong-patong ang iyong mga biyaya, ang mga kabutihan mo sa amin sa araw-araw. Amin itong nakikita, oo, nararanasan ang mga biyaya mo, provision mo. Hindi lamang sa material, physical, pinansyal, kundi Panginoon, lalo na sa spiritual. Yung pinagkaloob ang yung bugtong na anak upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. At ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumikilos sa amin. Ang banal na Espiritu na nakatahan sa amin ay patuloy na gumagawa sa ikababanal ng iyong mga mananampalataya. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. At Lord, ngayon sa daling ito, aming pong hinihiling at hinihingi ang iyong paggabay. Tunay, Panginoon, hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Kung walang pag-ibig, Panginoon, ang lahat ng ito ay pawang walang kabuluhan. At sa aming sariling kapangyarihan, Panginoon, ng mga pagsambang ito ay hindi magiging katanggap-tanggap sa iyo. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na gawin ang lahat sa aming pag-aawitan, pananalangin, pagbabasa ng iyong salita at pakikinig ng pangangaral ng iyong salita. At lahat ng ito ay magawa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At patuloy naming masamba at maitaas ang pangalan mo. Ama, ikaw pong gumabay, pag-ingat sa amin. And also, Lord, aming pong hinihiling ang iyong habag at biyaya sa aming mga kapatiran na may iba't ibang mga pangangailangan, lalo na ang nahandoon ng matinding karamdaman. Lord, lingapin mo po ang aming kapatid na si Brother Dave. Tulungan mo po siya maging sa mga desisyon na kanilang kinakaharap. Uli, Panginoon, ikaw lamang pong maitaas at kami maibaba. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, Great is Thy Faithfulness. Is Thy faithfulness, O God my Father, there is no shadow of turning with Thee. Thou changes not, Thy compassions they bear love. As Thou hast been, Thou forever will be.
Matilipatin na kayo. Tayo po'y dadako sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Diyos at ito'y manggagaling sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 8. Acts chapter 1, verses 1 to verse 8. Basahin po natin sabay-sabay. Verse 1, ready, read. Kagalang-galang na Teofilo, isinasalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng mga ginawa at itinuro ni Kristo mula sa simula, hanggang sa araw na dalhin siya sa langit, matapos magtagubilin sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa kanyang mga hinirang na apostol. Pagkatapos ng kanyang pagdurusa, nagpakita siya ng maraming ulit sa kanila upang magpatunayan siya ay buhay. Ginawa niya ito sa loob ng 40 araw at nagturo ng mga bagay tungkol sa paghahari ng Diyos. Habang kasama pa nila, nagbilin siya ng ganito sa mga alagad. Huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo ang ipinangako ng Ama na narinig ninyo sa akin. Nagbautismo sa tubig si Juan, subalit ilang araw na lamang babautismuhan kayo sa banal na Espiritu. Nang muling silang magkasama, nagtanong ang mga alagad kay Jesus, Panginoon, ito na ba ang panahong itatayo mong muli ang kaharian sa Israel? Sinabi niya sa kanila, hindi na ninyo kailangang malaman pa ang mga oras at ang mga panahong itinakda ng Ama sa pamamagitan ng sarili niyang otoridad. Sa halip, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Purihin at pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinasalamatan ka. At narito, Panginoon, kagaya ng aming nabasa, na kami bilang iyong mga mananampalataya, bilang mga tumanggap ng Espiritu Santo, bilang tinatahanan ng banal na Espiritu, na kami ay mga saksi mo upang ihayag ang iyong dakilang ebanghelyo ng pagliligtas. Anawa, Panginoon, tulungan mo kami na ito, O Diyos, ay magawa namin sa araw-araw, hindi lamang sa pamamagitan ng aming mga bibig, kundi maging sa pamamagitan ng paraan ng aming pamumuhay. Salamat po, O Diyos. At muli, Panginoon, ikaw pong patuloy na gumabay sa amin. Bantayan mo kami, Panginoon, na lahat ng ito ay gawin namin hindi sa aming sariling lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan na binibigay ng banal na Espiritu. Nawa ikaw ang maluwalhati, nawa ikaw ang maitaas, at patuloy na mabigyan ng kapurihan sa buong gawain po na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, kami lubhang mahina at desperadong nangangailangan ng iyong awa, nangangailangan ng iyong biyaya. At salamat, Panginoon, kagaya ng inawit namin. Tunay nga, dakila ang iyong katapatan. Araw-araw nakikita namin ang iyong mga bagong kahabagan sa amin. Hindi dahil kami ay tapat, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil ikaw, O Diyos, ay tapat. Dahil ikaw ay mahabagin at mabuti. Lahat ng papuri at pasalamat ay sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po ulit tumawit sa Panginoon. Awitin po natin, I will sing the wonders stone. I will sing the wondrous story of the Christ who died for me. How he left his own glory for the cross of Calvary. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing
wondrous story of the cross that died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was bruised, but Jesus healed me. Pain was I from many a fall. Sight was gone and fears possessed me, but it freed me from them all. Yes, I sing a wondrous story of the cross that died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Days of darkness still before me, sorrow's path I often tread, but the Savior still is with me. By His hand I'm safely there. Yes, I sing a wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. He will keep me till the river from its waters at my feet. Then He'll bear me safely over where the loved ones I shall meet. Yes, I sing a wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Magsipro po lahat. Ay, manatili po tayo nakatayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Dadako po tayo sa ating pagbibigay. Basahin po natin ang ating talata. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. Okay, basahin po natin verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good. Burihin po ang Panginoon sa mabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na nasa langit, Panginoon, kami ay nagpapasalamat, nagpupuri sa inyong kabanalan, sa inyong kabutihan, sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kayo ang nag-ingat po sa amin, Panginoon. Kayo ang nagbigay ng chance, Panginoon, na kami muli makabalik po, Panginoon, sa aming bahay-sambahan ngayong gabi. Salamat, Panginoon, sa inyong protection. Salamat sa inyong guidance, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng biyaya, Panginoon, na palagi nyo, Panginoon, pinagkakalob po sa amin, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, yung mga material, Panginoon, na bagay, kundi maging sa aming buhay spiritual, Panginoon, na kayo ang nagagabay po sa amin, sa aming journey, Panginoon, bilang inyong tagusunod, bilang mga mananampalataya po, Panginoon ninyo. Panginoon, sa oras na to, Panginoon, kami dadako sa aming pagbibigay. Panginoon, humihingi po nga po, Panginoon, kami sa inyo ng tulong. Kayo, Panginoon, nga po ang magdinis, Panginoon, ng aming puso't isipan, Panginoon, na yung aming motibo, Panginoon, kung bakit kami, Panginoon, magbibigay, Panginoon, itama nyo nga po, Panginoon, na naway makita po, Panginoon, namin na hindi kami nagbibigay, Panginoon, upang para sa aming sarili, Panginoon, maitaas yung aming sarili, kundi kami, Panginoon, ay makita namin na ang lahat ng bagay, Panginoon, ay dahil sa inyo, Panginoon. Kayo ang nagbigay, kayo ang nag-provide, Panginoon. Kaya lamang po kami nagbibigay dahil pagpapasalamat po namin sa inyo sa lahat, Panginoon, ng binigay niyo nga po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon. Dalahin ko, Panginoon, na kayo nga po patuloy
na tumulong po sa amin, Panginoon, sa bawat oras, Panginoon, sa bawat sa bawat minuto, sa bawat segundo, Panginoon, ng araw, Panginoon. Dahil ang lahat ng Panginoon ito ay tanging biyaya at habag lamang po ninyo po ngayon sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, muli. Pinupuri ka ng pinapasalamatan sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Tayo po. Tayo po yung mag-sing lahat. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, Jesus Saves. We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread our tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Walking on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell the sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea, echo back ye ocean gates. Earth shall give her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life. Jesus saves, Jesus saves. Sing a song through the gloom. When the heart for mercy craves. Sing in triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Salvation full and free. Highest hills and deepest cave. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Magsipon po lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sa pinagkakaloob niyang pagkakataon na makatayo po sa inyong harapan, gamitin ng Panginoon upang mangaral ng kanyang mga salita. At tayo rin po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon na meron tayong ganitong klase ng pagkakataon na makapagtipon, magkakasama bilang mga mananampalataya. Dahil sa totoo lamang po, maraming mga bansa, maraming mga lugar na wala pa ang pandemic ay problema na nila ang magkaroon ng ganitong klase ng gathering, ganitong klase ng pagtitipon. Dahil sa klase ng pag-uusig o ng persecution, meron doon sa kanilang lugar. Kaya purihin po ang Panginoon sa ganitong pagkakataon at biyaya at habag na meron po tayo na i-enjoy natin bilang mga mananampalataya. Naalala ko po, nung ako po ay high school pa, kilala ako ng mga kaklase ko na talagang maloko. Di naman po masyadong halata, lalo kakilala niyo po ako, no? Maloko, mapang-asar, at kaya madalas kapag
may sasabihin ako, madalas pag may sasabihin, mauuna muna yung kalokohan bago yung mismong gusto kong sabihin. So nangyayari po ay ang problema no nangyayari ay nagba-backfire sa akin. Bumabalik sa akin yung ganitong problema at ang nangyayari ay hindi ako agad-agad pinapaniwalaan ng mga kaklase ko, ng mga kaibigan ko kasi nga inaasahan nila na ang una kong sasabihin kalokohan muna tapos saka pa lang yung mismo kong sasabihin. So nagba-backfire sa akin yon na minsan gusto ko na sabihin yung totoo. Totoo na yung sinabi ko ay hindi nila agad ako pinapaniwalaan. Kaya kapag halimbawa ay may kinuwento ko, may binalita ako sa mga kaklase ko noon, sa mga kaibigan ko, usually nga ang unang response ay yung pagdududa. Ano, na ang madalas na sasabihin nila, di nga. Mamatay man. Minsan, hindi ko alam kung ginagamit pa sa panahon natin ngayon, yung Pexman. Di nga, Pexman, mamatay man. O di kaya iba sasabihin, cross your heart. Ayan. Ngayon, na-realize ko po ngayon na merong katotohanan. Itong dun sa sinasabi nila o dun sa tanong nila na yon, na handa mo bang panindigan na yung sinasabi mo ay totoo, maging sa kamatayan man. Mamatay man, cross your heart. Handa ka bang panindigan na totoo? Ayang sinasabi mo, ayang pinaninindigan mo. Gaano ba yan katotoo? Ganon ka ba kasigurado sa sinasabi mo na kahit umuwantong pa sa kamatayan, kahit mamatay ka pa, kahit cross your heart, paninindigan mo pa rin na totoo iyang sinasabi mo? Ganito ang hamon sa ating mga mananampalataya. Kaya ba nating tayuan? Kaya ba nating panindigan ang katotohanan ng Ebanghelyo na ating sinasampalatayanan? Una, sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito o sa pagpapakita na si Kristo nga ay buhay sapagkat siya ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay at tayo'y kanyang pinapabanal. At pangalawa, panindigan ito na maging sa kabila man na umabot man tayo, dumating man tayo sa matinding pag-uusig, matinding persecution, ay tatayuan natin ang patotoo na si Kristo nga ay ang anak ng Diyos na siyang namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Tayo po'y tumungo sa ating teksto, sa ating talata ngayong gabing ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Acts chapter 1, verses 1 hanggang verse number 8. Tayo po'y tumayo para po sa pagbasa ng ating salita ng Diyos. Acts chapter 1, verses 1 hanggang verse number 8. Kung nariyan na po kayo, ay sundan nyo na lamang po ako sa pagbasa. Acts chapter 1, verses 1 hanggang verse number 8. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen, to whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, Ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father had put in his own power. Verse number 8, But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me,
both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa kabutihan mo, sa biyaya mo, Panginoon, sa amin na muli po kami na iyong mga anak ay merong ganitong pagkakataon na makapagtipon, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyo na sa mga oras na ito ay kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, gabayan mo po kami na aming namnamin ang iyong mga salita at makita namin, Panginoon, ang kadakilaan mo sa iyong mga salita. I pray, Lord, na ikaw ang kumilos, ikaw po ang magturo, at patuloy na gamitin mo lamang ang iyong lingkod bilang tagapahayag ng iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, ang maitaas, maluwalhati. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Maaari na po kayo magsiyo po. Ito po ang pinaka-mensahe o dito iikot ang ating mensahe ngayong gabing ito. Ang kakayahang maisabuhay ang ebanghelyo at maipamahagi ito sa ibang tao ay nakasalalay sa paggawa ni Kristo sa ating buhay at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang pangunahing instrumento na ginagamit ng Panginoon upang ating maisabuhay ng maayos ang ebanghelyo ay wala pong iba, kundi sa lumalagong kaalaman sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ng mga katotohanan ng Ebanghelyo. Nagkaroon lamang po tayo ng short recap sa ating napag-aralan last week, though isang verse lamang po, isang talata lamang talaga ang ating natalakay last week, pero magkaroon lang tayo ng short recap ng patungkol dun sa ilang mga bagay na yon na siyang magiging pundasyon din naman ng mga susunod pa nating mga pag-aaral. So bilang introduction po sa Book of Acts last Sunday, ay nakita po natin na ang sumulat ng librong ito, ng libro na aaralin natin for the next probably few years, hindi lang months, kundi years ang aabutin, ay walang iba kundi si Luke. Na iba tinatawag siyang Dr. Luke dahil katulad na nga rin ng sinabi ni Apostle Paul sa Colossians na siya ay isang physician. At siya rin ay hindi lamang isang physician, kundi napag-aralan din natin na siya ay isang historian. At hindi lamang basta isang historian, kundi kumbaga ay magaling sa larangan ng pagdating sa history. Ito'y nakita natin na napatunayan hindi lamang sa Biblia internally na si Luke nga ang talagang may akda o sumulat nitong Book of Acts, kundi even externally sa pamamagitan ng mga patotoo ng testimony ng mga church fathers na si Luke nga ang siyang sumulat o siyang may akda ng Book of Acts. At makikita natin, kung maalala po ninyo na nabanggit ko na ito'y second volume ng kanyang isinulat. So the first volume was the Book of Luke. Obvious na nakapangalan sa kanya na siya rin naman ang sumulat. And so yung first volume ay Book of Luke nakasama sa Book of the Gospels, at yung second volume ay ito na nga po ang pag-aaralan natin, ang Book of Acts. At nakita din natin doon sa verse 1 ang primary recipient ni Luke ng librong ito, hindi lamang nitong volume 2, kundi maging ng volume 1 ay si Theophilus. Napag-aralan natin na si Theophilus malamang ay isang Roman official na merong katayuan, merong posisyon, dahil tinawag siya na most excellent Theophilus ni Luke. At ang mga librong isinulat ni Luke ay isang defense upang maipakilala sa Roman officials kung sino si Kristo at maging kung sino ang mga mananampalataya na tagasunod ni Kristo. At natapos po tayo sa verse 1 last week na kung saan ang napakagandang observation ni Luke. Matatandaan niyo po dun sa last part ng verse 1 na sabi po ron na of all that Jesus began to do and teach. So ayan po ang napakagandang observation ni Luke na
tungkol yan sa hindi lamang itinuro ni Kristo, kundi kanyang mga ginawa o maging kanyang mga ipinamuhay. Hindi lamang nagturo ng katuwiran si Kristo, siya rin ay lumakad ayon dun sa katuwiran, ng merong katuwiran. At ang katuwirang ipinamuhay ni Kristo ay siya pong katuwiran na ibinihis naman ng Diyos sa ating mga mananampalataya. So, punta po tayo sa may verse 1 ulit. Balikan lang natin ng kaunti itong verse number 1. Doon sa dulo nga po roon, na sabi diyan, basahin na natin ng buo since short lamang po itong, short lang din naman itong talata. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began to do and teach. Makikita po natin, bago tayo, na-explain na rin namin, puntahan natin saglit sa Matthew chapter 23. Matthew chapter 23, verses 2 hanggang verse number 3. Matthew 23, verse 2 and verse 3. Sabi po rito, saying the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. All therefore, whatsoever they bid you observe, that observe and do. But do not ye after their works, for they say, and do not. So, ang sabi po rito ng Panginoon, na yung scribes daw and Pharisees are the epitome of hypocrisy. Sila ang pinakamagandang halimbawa ng kahipokritohan. Sila ang pinakamagandang halimbawa ng pagpapanggap. Bakit? Ang sabi po ng Panginoon dyan sa talata, for they say and do not. May mga bagay sila na sinasabi, may mga bagay sila na itinuturo, ngunit hindi nila isinasabuhay yung mga bagay na kanilang sinasabi. Hindi nila sinasabuhay yung mga bagay na kanilang tinuturo. At meron pang sinabi ang Panginoon dyan sa talatang yan. Sabi niya sa unang parte ng verse number 3, sabi niya, all therefore whatsoever they bid you, ang sabi ng Panginoon, observe. That observe and do. But do not ye after their works. So sabi rito ng Panginoon, yung mga itinuturo ng eskribo, ng mga pariseyo, gawin nyo yun. Sabi ng Panginoon, that observe and do. Yung mga tinuturo nila, gawin nyo yun. Observe and do. Dahil nakaangkla yung mga tinuturo nila sa kautusan o sa paggawa ng mabuti. Pero mayroong paalala ang Panginoon, pero, may emphasis doon, but, huwag ninyong sundan kung paano nila yun ginagawa. Bakit? Dahil ginagawa nila yun sa maling kaparaanan. Yes, meron sila tinuturo at meron din silang ginagawa, but the problem is, sa maling kaparaanan, hindi talaga ayon doon sa kanilang tinuturo, yung kanilang ginagawa. Makita natin sa Matthew chapter 6, hindi na po natin babasahin yung lahat ng mga talata for the sake of time. Ang nangyayari doon sa Matthew chapter 6 ay, ang sabi ng Panginoon, tumutulong sila sa mga mahihirap. Tumutulong sila sa mahihirap, pero ginagawa nila yon hindi naman talaga para tumulong, kundi para makita ng iba na tumutulong sila. Gusto nila ng papuri ng tao. Ginagawa nila yon for the praise of men. Para sila'y makita, maitaas ng mga taong nasa paligid nila. Yes, nananalangin sila. Yes, nagfa-fasting sila. Pero ginagawa nila yon sa paraan na makikita sila ng ibang tao. Para ano? Para makita ng ibang tao na sila'y banal. So, ginagawa nila ito para sa pagpapakitang tao lamang. Hindi talaga nila ito ginagawa para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tandaan po natin na maging ang tamang theology ay maaaring magkaroon ng maling application o maling pagsasabuhay. Maalala natin sa patuloy na pag-aaral po natin ng Book of Romans, na makikita natin na pwedeng tama yung theology.
Pwedeng tama yung theology natin na inaaral. Pagdating sa grace ng Panginoon, marahil ay naiintindihan natin, marahil ay ito ang inaaral natin, na ito'y na ang biyaya ng Panginoon ay makapangyarihan, na siya ang naghahari sa ating mga buhay. Pero may danger na ito'y abusuhin. Itong biyaya, itong dakilang biyaya na ito. So yes, pwedeng maging tama yung theology natin, and yet, mali yung ating pagsasabuhay. So pagdating na, even sa doctrines of grace, 'di ba? Yung doktrina ng paghirang ng Diyos. Maaari itong maisabuhay natin, may apply natin sa paraan na ay may pinili na pala ang Panginoon eh. May hinirang na ang Diyos, di hindi na ako mangangaral ng ebanghelyo sa ibang mga tao. Hindi na ako mangangaral ng ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya dahil may pinili na ang Diyos. So yes, tama yung theology, but the problem is, mayroong danger na mali ang paraan kung paano ito may apply sa ating buhay. Maging sa katotohanan po ng pagsamba natin sa Diyos. Ay hindi di ba? Alam natin na ang ating pagsamba ay hindi nakakulong sa 4 na sulok ng simbahan. Tama po 'yun. Pero pwede nating abusuhin na manatili na lamang tayo sa convenience na naroon tayo sa tirahan. Of course, unless na lamang for health reasons, yun ang disclaimer natin. But the problem is, pwede nating i-apply ito ng mali na manatili na lang sa ganung klase ng convenience na wag na makipagtipon sa ibang mga mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya, ang tunay na umiibig sa Diyos ay hindi maaaring hindi niya ibigin na makipagtipon sa ibang mga mananampalatayang umiibig din naman sa Panginoon. Paalala po ng Panginoon, dun sa talata kanina sa Matthew 23, kung hindi tayo dapat maging katulad ng mga Pariseo, sinong dapat nating pamarisan? Sino dapat nating pamarisan? Kung hindi sila, sino? Luke chapter 24 verse number 19. Luke 24 verse 19. And he said unto them, what things? And they said unto him, concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet. Ano pong sabi ng talata? Mighty in deed and word before God and before all the people. Mighty in deed and word, yan yung patotoo, yan yung testimony na ipinakita ng Panginoong Kristo, yan yung dakilang halimbawa na dapat nating sundan. Mahalaga po parehas ang theology at application. Parehas sila ng value ng kahalagahan. At sabi nga ng isang tagapagturo namin noon sa Bible School, sound doctrine produces sound life. Sound doctrine produces sound life. Ang tamang doktrina ay dapat na nagdudulot ng tamang pagsasabuhay, ng tamang application. Hindi mo pwede na application na lang. Wag ng theology. No? Wag ng naalala ko gabi, pinipilit ko i-recall, no? Wag ng theology dahil mahal ko naman si Kristo, mahal ko naman si Jesus. Mali po 'yun. Mali 'yun. Dahil ang pagsasabuhay ay nakaangkla sa tamang theology. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Maaari mo bang ibigin ibigin ng buong puso ang isang tao na hindi mo lubusang kilala? Di ba? Isang malaking kalokohan yun para sabihin mo na ibigin mo ng lubos ang isang tao na hindi mo man lang kilala. Magawa lamang nating ibigin ng lubos ang Diyos kung lumalalim tayo sa pagkakilala sa pag-ibig niya. Magagawa lamang po nating lumakad ayon sa kabanalan ng Panginoon kung nauunawaan natin ang kabanalan niya. Be ye holy for I am holy. So doon lamang po tayo lalakad ayon sa kabanalan ng Panginoon. Palaging nakaakibat doon ng theology. Hindi mo pwedeng maipaghiwalay ang application doon sa theology. Hindi mo pwedeng sabihin na
ano naman ako lumalakad naman ako sa tuwiran, gumagawa naman ako ng mabubuting mga bagay, pero ang tanong, nakaangkla ba yan sa tamang theology? Nakaangkla ba yan sa ating paglalim ng kaalaman sa Panginoon, sa Diyos? Magagawa lamang po nating lumakad na may katuwiran kung nauunawaan natin ang katuwiran ni Kristo na kanyang ibinuhay at maging ang kanyang katuwiran na kanyang ibinihis sa atin. So palagi pong nakaangkla dun sa theology yung ating application. Again, of equal importance po itong dalawa. Itong theology and application. Walang mas mahalaga sa dalawa. Sadya lamang na nakaangkla ang pagsasabuhay sa application o application sa theology. At gayon din naman ang theology na siyang dapat na pinagmumulan at doon dumadaloy ang ating pagsasabuhay. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung dalawa. So makita natin na ito yung dakilang halimbawa na ginawa at naobserbahan ni Luke sa verse 1 of all that Jesus began to do and teach. At yun din yung naging patotoo na nakita natin sa Luke chapter 24, mighty in deed and word before God and all people. Na ito'y na-witnessan ng mga tao, ng lahat ng mga taong nasa paligid niya. Ito yung dakilang halimbawa nating mga mananampalataya. In verse number 2, sabi sa verse number 2, ng Acts chapter 1 verse number 2, until the day in which he was taken up. Until the day he was taken up. After that, he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom he had chosen. So ito po yung mga bagay na ginawa ni Kristo. Do and teach. At ang sabi ng verse 2, ginawa niya yan hanggang sa kanyang ascension. O yung kanyang pag-akyat doon sa langit. Ano? At ang sabi ng verse number 3, punta po na yung verse number 3. Sabi po doon, being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. So from the resurrection of Christ, simula po doon sa muli siyang, mula doon sa nabuhay siyang muli, hanggang sa ascension, hanggang sa kanyang pag-akyat doon sa langit, ay ang sinasabi ng talata ay namalagi pa siya ng 40 days, namalagi pa siya ng 40 araw dito sa lupa. Upang ano? Upang magturo ng ilang mga bagay, magbigay ng kautusan sa mga apostol, at maging sa mga disipulo ni Kristo, na sa kung anong kanilang mga dapat na gawin at dapat din namang ituro. Ayan yung ginawa ng Panginoon Kristo. At makikita po natin sa Matthew chapter 28. Matthew 28, isa dyan yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 28 verses 19 to verse number 20. Marahil ay pamilyar para sa atin itong talatang ito. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yung kautusan po na kanyang iniwan ng Panginoong Kristo sa kanyang mga disipulo, ay yung sa kanilang paghayo ay magkaroon din naman sila ng kanilang mga disipulo, make disciples, na kanilang tuturuan ng mga bagay na itinuro din naman sa kanila ni Kristo. So ito yung mga ilan sa mga paalala ng Panginoon sa kanila sa kanyang pagstay ng 40 days pa after ng resurrection hanggang sa kanyang ascension. Now, kung babalikan po natin sa talata sa verse number 2, until the day in which he was taken up. Yes, sinabi ni Luke na yung earthly ministry ni Kristo ay tapos na. Until the day in which he was taken up. Tapos na yung kanyang earthly ministry hanggang dun sa kanyang ascension. Physically ay wala na ang Panginoong Hesukristo, umakyat na siya sa langit, ngunit spiritually ay narito pa rin ang Panginoon na naghahari, kumikilos at gumagawa sa buhay ng mga mananampalataya.
Kaya nga ang pangako ng Panginoon sa Matthew chapter 28, do sa verse number 20, do sa dulo, I am with you always, even unto the end of the world. Yes, nawala po ang Panginoon physically, pero ang pangako ni Kristo ay kasama pa rin niya tayo hanggang sa katapusan ng panahon. Napakagandang pangako ng Diyos. Napakagandang pangako ni Kristo para po sa atin. Yes, nawala siya physically, pero ang pangako ni Kristo kasama pa rin niya tayo hanggang sa katapusan ng panahon. At makikita natin sa pag-aaral natin sa Book of Acts, na patuloy na gumagawa at kumikilos pa rin ang Panginoong Jesucristo. Hindi talaga, siguro physically natapos yung kanyang earthly ministry, pero sa pag-aaral natin ng Book of Acts, makikita natin na patuloy na gumagawa at kumikilos ang Panginoong Jesucristo. Hindi na po natin bubuksan yung lahat ng mga talata dahil pag-aaralan din naman po natin lahat ng yan along the way. Pero hayaan nyo po na puntahan natin ang ilang mga talata sa Acts chapter 1 verse number 24. Acts chapter 1 verse number 24. Ito po yung panahon na kakaakyat pa lamang ng Panginoon. Ngunit sa pagpili nila ng apostol na papalit kay Judas, gumawa at kumilos dito ang Panginoon. Tingnan po natin, Acts chapter 1 verse number 24. And they prayed and said, Thou, Lord, which thou knowest the hearts of all men, shew whether of these two thou hast chosen. Yung word po na Lord dyan ay kurios sa Greek, na tumutukoy walang iba kundi sa Panginoong Jesucristo. So makita natin, pagkaakyat pa lamang ng Panginoon, pumili ang mga apostol ng papalit kay Judas, and yet ang Panginoon pa rin ang gumabay doon sa kanilang pagpili ng papalit kay Judas. And in chapter 2, verse number 33, sa pag-pour out ng Holy Spirit, sa chapter 2, verse number 33, sabi po dyan, Therefore being by the right hand of God exalted, pertaining to the Lord Jesus Christ, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost. Ano sabi po dyan? He had shed forth this, which ye now see and hear. Sa Tagalog po, sa Filipino Standard Version, sabi diyan, dahil iniluklok siya sa kanan ng Diyos, nakaupo na, nakaluklok na ang Panginoong Jesucristo sa kanan ng Ama, at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong banal na Espiritu, at nakikita at naririnig ninyo ito na ibinuhos sa amin ngayon. So it was the Lord Jesus Christ na nag-pour out ng Holy Spirit dun sa Acts chapter 2, verse number 33. And in verse number 47, ito napakaganda ring talata. Verse number 47 sa Acts chapter 2. Praising God and having favor with all the people. Ano pong sabi? And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon, ang Diyos pa rin, ang siyang nagdadagdag sa kanyang iglesia. Hindi po ito tayo, hindi ito nakasalalay sa ating kakayahan, hindi po tayo nagdadagdag ng mga tao sa iglesia. Ito'y ang Panginoon, ito'y paggawa at pagkilos ng Panginoon. Yes, umalis na ang Panginoon, wala siya physically, pero hindi niya iniwanan ang kanyang mga mananampalataya sa kanilang sarili lamang. Naroon ang kanyang pagkilos, naroon ang kanyang paggabay, naroon ang kanyang paggawa. At ang sabi po sa verse number 2, balikan natin sa Acts chapter 1 verse number 2. Verse number 2. Ang kanyang mga itinuro, ipinamuhay na katuwiran, maging yung mga bagay na kanyang pinaalala. Sabi doon, o iniutos sa kanila, sa mga apostol. Sabi sa verse number 2, until the day in which he was taken up. After that, he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom he had chosen. Gusto ko po makita natin itong napakagandang katotohanan na ito. Ang enabler po ay walang iba kundi ang banal na Espiritu.
na maging ang Panginoong Hesukristo man ay nagturo, nagsabuhay ng katuwiran at nagbigay ng kautusan sa mga disipulo sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Why? Dahil ang banal na Espiritu ang siyang enabler, siya ang nagbibigay ng kakayanan at kapangyarihan. Siya ang dahilan kung bakit ang mga mananampalataya, kung bakit po tayo ay magkakaroon ng kakayahan. Hindi tayo dapat na umasa sa ating mga sarili dahil ang enabler natin, ang nagbibigay ng kakayanan at ng kapangyarihan ay walang iba, kundi ang banal na Espiritu. Hindi po tayo dapat na umasa sa ating sarili, kundi katulad ng ganitong dakilang halimbawa ng Panginoong Hesukristo, siya rin naman ay naroon, nakaangkla sa paggawa, sa pagkilos ng banal na Espiritu after that He, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom He had chosen. Ngayon, talon lang po tayo sa Acts chapter 1, verse number 8. And by the way, doon sa part po na yon na after that He, through the Holy Ghost, ay sa ganung paraan din naman po yung mga apostol ay gaganapin ng mga kautusan. Pagdaka ng panahon na pag-aaral natin sa Book of Acts, makikita natin na lahat ng yan ay enabled, ay dahil sa kakayahan, dahil sa kapangyarihan, paggawa ng banal na Espiritu. Ang siya nagbigay ng kakayanan ay hindi sa kanilang sarili lamang, kundi ang banal na Espiritu. And then in Acts chapter 1 verse number 8, sabi po dyan, familiar verse, marami sa atin ay ito ang maraming mga mananampalataya ay ito ang kanilang favorite text, favorite verse, no? Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Dun sa unang part po dun, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Ang enabler po, sabi ko nga kanina, ang siyang nagbibigay ng kapangyarihan, ang siyang magbibigay ng kakayahan na tupdin natin ang mga tungkuling inaatang sa atin ng Panginoon ay walang iba kundi sa pamamagitan at paggawa lamang ng banal na Espiritu. Bakit po? Ba't kailangan nila ang kapangyarihan at paggawa ng banal na Espiritu? Bakit kailangan pa nila yung kapangyarihan ng banal na Espiritu? Yun yung tanong. Ang sabi dyan, ang sabi ng Panginoon, dun sa kasunod nun, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, sabi po ron, and ye shall be witnesses unto me. And ye shall be witnesses unto me. And the word witnesses po, pag pinag-aralan natin sa Greek word, yung Greek word po nito, ng word na witnesses is martures, or martures, kung ano man po ang tamang pronunciation niyan. Martures. Dito po nanggaling yung English word na martyrs. Martyr or martyrs. Kaya nga po kung tutuusin, napakabigat ng talatang ito ng Acts chapter 1 verse 8. Hindi ito yung pag-witness lamang sa idea ng 21st century. Of course, hindi ko sinasabing mali ang simpleng pamamahagi ng gospel tracts. Hindi pong mali yan, tama lang. Dapat lang din talaga na gawin natin yan kung may pagkakataon, meron tayong gospel tracts diyan, yung mas matindi pa sa COVID. Dapat lang ipamahagi natin ang ebanghelyo, pero ang sinasabi po rito, hindi ko rin sinasabi na dapat tayong ang sinasabi po rito na sa Acts chapter 1 verse 8 na hindi ito katulad ng pag-witness lamang sa katulad ng 21st century, dahil nung narinig ito ng mga apostol o ng mga tagusunod ni Kristo, ang sabi niya, ye shall be witnesses unto me. Ye shall be like martyrs unto me. The word martyrs, witnesses. Naiintindihan nila yung bigat. Dahil nauunawaan nila na kaakibat nun ang posibilidad na sila ay usigin, na sila ay persecute,
At naroon kasama nun ang pagiging witnesses ni Kristo, kasama nun yung posibilidad na sila ay humantong din sa kamatayan. Ye shall be witnesses unto me. Nauunawaan po nila yon nung panahon nila, na dahil sa katotohanan ng kanilang pinapamahagi, na kanilang pinahayag sa ibang tao, maaari silang kapuutan, maaari silang kamuhian ng mundo. Naiintindihan nila yung bigat ng sinabi ng Panginoon sa kanila, ye shall be witnesses unto me. Kaya nga kailangan nilang enablement ng banal na spirito. Kailangan nilang kakayahan, kailangan nilang kapangyarihan ng banal na spirito. Dahil kung sa kanila lang sa mga sarili nila, hindi nila magagawa itong pagiging witness ni Kristo in the context na naroon ng bigat ng pag-uusig at ng posibilidad na sila'y humantong pa sa kamatayan. Maitabo natin John chapter 15. John chapter 15 verses 18 and verse 19. John chapter 15. Marahil nung sinabi ng Panginoon sa kanila that ye shall be witnesses unto me, marahil naalala nila ang ilang mga bagay na ito na binanggit sa kanila ng Panginoon. John chapter 15 verses 18 and 19. If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Kamumuhian ng mundo ang mabuting balita. Galit ang mundo, kinapopuutan ng mundo ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Why? Dahil nandun ang katotohanan na kinamumuhian ng mundo si Kristo. Andun yung depravity ng tao. At dahil doon, at dahil nga sa kanilang pagkamuhi kay Kristo, kinamumuhian din nila ang lahat ng mga nagpapatotoo ng Ebanghelyo ni Kristo. Yan po ang katotohanan. Nakaraang araw lamang po ay may nakausap ako ng isang mananampalataya na nagkaroon ng pagkakataon na i-defend ang salita ng Diyos at ibahagi ang katotohanan ng Ebanghelyo. Yun nga lang, kalaunan ay ang naging atake ng kanyang kausap ay naging personal. Kumaga ay na-personal na ang kanyang kausap. Sabi ko sa kanya na ang katotohanan ay itong mga taong itong mga hindi mananampalataya ay yung mga hindi tunay na sumasampalataya kay Kristo. Ang totoo niyan, ang kanilang puso ay galit sa totoong Diyos. Yan ang katotohanan. Hindi man natin yun nababasa, pero yun ang katotohanan na tinuturo ng Biblia, ang kanilang puso ay galit sa totoong Diyos. Ang puso nila ay napopoot sa totoong Kristo. Yes, meron silang Diyos na kinikilala sa kanilang mga sarili, meron silang Kristo na kinikilala sa kanilang sarili, pero yung totoong Diyos, yung totoong Kristo, galit sila doon. Ayaw nila doon. Dahil yung Diyos, yung Kristo na kanilang ginawa sa kanilang kaisipan, ay yung klase ng Diyos, klase ng Kristo na ayon lamang sa gusto nilang tanggapin, gusto nilang paniwalaan, at gusto lamang ng kanilang mga puso. Yan po ang katotohanan. Kaya nga sabi ko, ang epekto nito ay kinapupuotan din nila ang mga taong nagbabahagi ng katotohanan tungkol kay Kristo. Sabi ko kanina, maraming mga mananampalataya po ay di umano ay ito yung kanilang favorite text, favorite verse, Acts chapter 1 verse 8. Pero ang tanong, nauunawaan nga ba talaga natin ang bigat ng pagiging saksi, ng pagiging tagapagpatotoo ni Kristo? The truth is, to be witnesses of Christ may cost us of our friends. It may cost us of our own family. And for some, it may even cost their lives. Yan po ang katotohanan. Dahil po sa
sa ebanghelyo, kung tayo magpapatotoo sa katotohanan ng ebanghelyo ni Kristo, maaari kang kamuhian maging ng iyong mga kaibigan, maging ng mga mahal mo sa buhay, maging ng pamilya mo, o maaring kung hindi man tayo, maaring sa ibang mga mananampalataya sa kanilang konteksto ay umabot pa na ang kanilang buhay ay malagay sa bingit ng kamatayan. Yan po ang katotohanan. Anong ipatotoo nating mga mananampalataya? With that, kailangan nating balikan yung ilang mga naunang mga talata. Ano yung laman ng kanilang patotoo na kinamumuhian ng mundo, kinamumuhian ng mga hindi mananampalataya? Sa verse number 1, naroon ang mga bagay na ginawa at itinuro ni Kristo. Sa verse number 3, makita po natin doon, verse number 3, sabi doon, may phrase doon na after His passion. After His passion. Naroon yung pagdurusa o siyang tumutukoy sa pagkamatay ni Kristo. Kung paano siyang nagdusa, hindi lamang po sa pisikal, kundi sa kung paano niyang pinagbayaran ang kabayaran ng kasalanan at binuhos ng Diyos sa Kanya ang banal na pagkapuot ng Diyos Ama sa kasalanan. Naroon yung Kanyang pagdurusa. And still in verse number 3, sabi po ron, to whom also He showed Himself alive after His passion by many infallible proofs. Naroon ang katotohanan na si Kristo ay hindi nanatiling patay, kundi Siya ay muling nabuhay. Ayan ang laman ng ating ayan ang laman ng patotoo. Yung patungkol sa ebanghelyo, ang pagdurusa ni Kristo, ang Kanyang pagkamatay at ang Kanyang muling pagkabuhay at purihin ng Diyos na muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Why? Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse number 19. 1 Corinthians 15 verse 19. Ang sabi po diyan. Sabi po ng talata, if in this life only we have hope in Christ. Ano pong sabi? We are of all men the most miserable. Piruin mo kung ang pag-asa raw natin na kay Kristo, tayo raw ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Sa ibo sa Tagalog, kung ang pag-asa daw natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo ang pinakakawawa, tayo ang pinakamiserable sa lahat ng mga tao. Tayo raw ang pinakakawawa. Pero yun ay kung hindi muling nabuhay si Kristo. Walang kwenta yung pagiging martir ng mga apostol. Walang kwenta ang pagkamatay ng mga tulad ni John Huss at maging ni William Tyndale na sinunog ng buhay. Walang kwenta yung pagkamatay ni Apostol Pedro na ipinako ng patiwarik. Walang kwenta ang pagkamatay ni Apostol Pablo na pinugutan ng ulo for the sake of Christ. Walang kwenta ang lahat ng kanilang pinanindigan, ang kanilang pinagkamatayan kung nanatiling patay si Kristo. But praise God, ang sabi ng sumunod na talata sa 1 Corinthians chapter 15 verse number 20, but now is Christ risen from the dead. Purihin ng Diyos. Hindi na natiling patay si Kristo, kundi Siya ay muling nabuhay mula sa mga patay at dala-dala Niya ang katagumpayan laban sa kamatayan. Yan ang dahilan kung bakit po tayong mga mananampalataya ay may buhay, sapagkat si Kristo rin naman ay buhay. Yan ang dahilan kung bakit tayo mga mananampalataya ay mayroong pag-asa na dumating man sa atin ang kamatayan. Dumating man ang kamatayan, muli tayong bubuhay ni Kristo. Sapagkat napagtagumpayan na ni Kristo ang kamatayan. Do you know what? That is theology. Ang laman po ng ating patotoo ay theology. Hindi mo yun maihihiwalay maging sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Kasama sa pagpapahayag natin ng Ebanghelyo ang katotohanan na laman na si Kristo ay namatay, nagdusa at nagbayad ng ating mga kasalanan at hindi Siya nanatiling patay, kundi Siya ay nabuhay na muli.
para sa ating kasalanan, para sa ating kaligtasan. Kaya po, hindi ako naniniwala na pwedeng evangelism o soul winning na lang, wag ng theology. Mali po yun. Dahil hindi mo maihiwalay ang evangelism sa theology. Anong ipapahayag mo sa pagpapahayag ng ebanghelyo kung wala ang theology? Kaya nga rin hindi po ako kumbinsido sa 5 minuto, sa 5-minute soul winning kung tawagin ng ibang mga mananampalataya, ng ilang mga mananampalataya. Dahil ang totoo po, kulang na kulang ang 5 minuto. Kulang na kulang. Upang maipakilala mo sa mga hindi mananampalataya ang totoong Kristo, ang totoong Diyos, ang totoong ebanghelyo. Yes, may mga pagkakataon, may mga pagkakataon na yun lamang ang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Well, of course, hindi natin na nililimitahan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, pero ito po ang katotohanan. Kulang na kulang ang 5 minuto. Kulang na kulang nga kahit sabihin mo 10 minuto para maihayag mo sa kanila ang mga bagay na mga bagay na itinuro, ginawa ni Kristo, ang kanyang pagdurusa doon sa krus ng Kalbaryo, at kung paanong ang totoong Kristo ay hindi nanatiling patay, kundi siya'y nabuhay na muli. Yan po ang dala-dala nating patotoo. Hindi ikaw, hindi ako, hindi yung buhay, hindi yung buhay natin, hindi po yung kwento ng buhay natin, hindi po yan yung dala-dala natin sa pag-witness natin. Ang dala-dala nating patotoo kapag tayo'y namamahagi ng ebanghelyo ay walang iba kundi si Kristo. Hindi po ikaw, hindi nila kailangang marinig ang kwento mo. Hindi nila kailangang marinig ang anumang gusto mong imarites o i-chismis sa kanila o kwento ng buhay mo. Ang kailangan po nilang marinig ay ang patotoo ni Kristo. Bakit? Ang sabi niya, ye shall be witnesses unto me. Mga patotoo, mga buhay na saksi at buhay na patotoo ni Kristo. Ang dala-dala po nating mensahe ay si Kristo. Siya'y namatay upang bayaran ang napakabigat na kabayaran ng kasalanan na walang sino man sa atin ang kayang bayaran. At hindi siya natiling patay, kundi siya ay nabuhay muli upang ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya at nagsisisi sa kanilang katayuan ng pagiging makasalanan ay magkakaroon ng pag-asa, ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Nawa po ay patuloy tayong hamunin ng salita ng Diyos. Na una, lumago sa kaalaman. Magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil yan po, dyan magmumula ang theology natin. Di mo pwedeng ihiwalay. Ngunit huwag tayong manatili lamang po na lumalago sa kaalaman. Tulad nga ng sabi ko last week, pwede itong magdulot sa atin ng kayabangan, pwedeng lumaki ang ating mga ulo. Kundi maging mga tagatupad din tayo. At upang ang ating liwanag bilang mga mananampalataya ay lubos na nagliliwanag upang makita ng ibang mga tao ang kabutihan ng Diyos. Hindi ikaw, kundi ang kabutihan ng Diyos na siyang gumagawa sa ating mga buhay. Hamunin nawa tayo patuloy ng salita ng Diyos na lumakad sa katuwiran ni Kristo at sa Kanyang kabanalan. At hindi lamang po tayo lumalalim sa Ebanghelyo, hindi lamang tayo maging mga tagatupad ng Ebanghelyo, kundi maging tagapamahagi rin tayo ng mabuting balita. Tayo maging mga buhay na patotoo na mayroong klase ng paninindigan. May klase ng paninindigan na itong pinangahawakan ko ay siyang totoong ebanghelyo. Na kahit tanungin ka man, di nga, mamatay man, ito ang totoong ebanghelyo. Ito ang naglalaman ng mensahe ng pag-asa. Hindi ang kung anumang mensahe sa labas ng salita ng Diyos. Ito ang naglalaman ng mensahe ng dakilang biyaya ng Diyos. Ito ang naglalaman ng mensahe na isang bagay na pilit na hinahanap
ng mga tao sa sanglibutan. Sa ibang mga bagay, yun ay walang iba kundi ang kapayapaan na tanging matatagpuan po lamang walang iba kundi kay Kristo. Tayo po yung manalangin. Dakila naming Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na aming napag-aralan, sa mga bagay, Panginoon, na iyong itinuro, O Diyos, sa amin. Salamat, Panginoon, sa dakilang halimbawa na ginawa ng Panginoong Jesucristo, na siya ay hindi lamang nagturo, kundi naroon ang kanyang paggawa, paglakad ayon sa katuwiran, upang ang katuwiran na ito, Panginoon, ay maibihis sa aming mga mananampalataya. O Diyos, tulungan mo po kami na patuloy na lumago sa kaalaman ng iyong biyaya. Patuloy na lumago sa pagkaunawa sa iyo, Panginoon. O Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng mas malalim pang desire na kilalanin ka, na alamin, na kilalanin ka sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. At lumalim patuloy ang aming pag-ibig sa iyo, Diyos. At hindi lamang kami lumalim sa kaalaman, kundi maging mga tagatupad nito. At sa aming pagtupad ng Ebanghelyo ay maging tagapamahagi rin kami ng mabuting balita sa mga taong aming nakakasalamuha sa araw-araw, Panginoon. Nawa ang aming mga buhay ay magsilbing liwanag ng mga patotoo na merong Diyos na buhay na kumikilos, gumagawa sa amin pong mga buhay, Panginoon. Mga kapatid, ano man po yung mga bagay na itinuro, ipinangusap sa atin ng Panginoon, atin pong pagbulay-bulayan, magkaroon po tayo ng saglit na panahon upang pagbulay-bulayan ang mga katotohanan na atin pong napag-aralan. Ano man ang mga bagay na ipinangusap at itinuro sa atin ng Panginoon ngayong gabing ito, pagbulay-bulayan po natin. O Diyos, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na aming napag-aralan. Panginoon, kung kami po iaasa sa aming mga sarili, hindi po namin kaya na gawin, hindi namin kaya na gawin anumang mga bagay na itinagubilin mo sa amin bilang mga mananampalataya. O Diyos, dumadalangin po kami sa iyo ng iyong paggabay ng banal na spirito na siyang nagbibigay ng kakayahan at kapangyarihan, Panginoon, sa amin. Maging sa pagsasabuhay ng iyong mga salita at maging sa pagpapamahagi, maging buhay na saksi at patotoo ni Kristo. I pray, Lord, na gabayan mo po kami, pangunahan, at sa aming paglabas sa apat na sulok ng simbahan, ng gusali ng simbahang ito, Panginoon. Nawa ay makita sa amin ang liwanag ni Kristo na aming inire-reflect. Makita ang kabutihan mo, Panginoon, na gumagawa at nagpapabanal ng aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos, ito po ang aming samad-dalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Tayo po ay lahat ay mawit at tumayo at ating awitin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, Praise Him, Praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, oh, work
Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa kanyang ginamit upang tayo ay mapaalalahanan. And it's a very striking, that word witnesses. Ay doon galing yung word ng martyr. At again, naalala ko ho, may pagkakataon na kaya ko ba, pag nakatutok na yung baril, magsusunugin ka ng buhay, na manatili, mamatay ka man, ay ikaw ay tatayo sa katotohanan ng Ebanghelyo. Pag tinignan natin ang ating sarili, hindi natin kaya sa ating sariling kapangyarihan. Pero merong munang sinabi, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And meron tayong libu-libong mga patotoo ng mga naunang mananampalataya sa atin. Sa harapan ng leon, sa harapan ng apoy, o sa harapan ng espada, ay nanatiling tapat sa Ebanghelyo at sa Panginoon na namatay din para sa kanila. At nawa, pagbulay-bulayan natin ang mga katotohanan ito, kaya ng umaga Sunday School, nakatahan sa atin ng banal na Espiritu at ay inuutusan na magpuspos ng banal na Espiritu. At kanina sa Sunday morning, tayo ay napaalalahanan na meron na tayong bagong relasyon sa kautusan ng Panginoon. Hindi siya heavy taskmaster, kundi ito ay pagpapahayag ng Diyos ng pag-ibig sa atin na ito ay kailangan nating sundin. And tonight, we are reminded na ang ating pag-asa kay Kristo ay totoo dahil tunay siyang nabuhay muli at ang banal na Espiritu ay sumasa atin kagaya ng mga naunang mananampalataya na magbibigay kalakasan ng kapangyarihan sa atin para magpatotoo para sa Kanya. Nawa ang mga katotohanan ito ay patuloy nating dalhin, pag-isipan, pagmulay-mulayan, at nawa tulungan tayo ng Panginoon na unti-unti sa biyaya niya, ito ay ating maisabuhay. At sa ating paghiwa-hiwalay mga kapatid, nawa ang biyaya ng ating Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, at ang presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Ano man ang ating gagawin natin para sa kapurihan ng Kanyang dakilang pangalan. God bless po. Magandang gabi. Ingat po sa pag-uwi. We are dismissed. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the same